seryoso ang pamahalaan na ibigay ang hustisya, katarungan, dapat lang, sa missing sabongeros. Kasi nga po, 100 ito. Kwentahin mo lang na may mga pamilya na 5 times 100, 500 people, 500 na individual ang nagluluksa dyan. Kasi may mga asawa at anak yan. May mga kapatid pa nga yan, may mga magulang. So hindi lang 5 ang pamilya niyan. Ganong karami ang nagluksa. Dahil hindi, ala natin 35, 34 lang, yan pala 100. So naunang sinabi na nga ng DOJ sa initial investigation, big time. May influence ang tao. May connection din sa Supreme Court. Wow, intindi. Nang nasa likod nito. Pero ganun pa man, kahapon kausap ko rin sa television ang spokesperson ng Coast Guard, meron na silang ugnayan sa NBI at DOJ dahil nga ang Coast Guard nga po ang merong kapabilidad na maghanap dyan sa Taal Lake, sa paanan ng Taal Volcano kung saan sabi ng testigo, witness ay doon daw po ibinaon ang mga sabongero. So huwag kayong mawala ng pag-asa. Nagrarally, nagdadasal, lumantad na yung mga kamag-anak muli ng mga sabongerong ito at humihingi ng katarungan. Noong araw 2021 nang mawala ito, nagkaroon ng investigasyon sa Senado, walang nangyari. Hindi sila natulungan ng nakaraang gobyerno. Baliwala. Pero ngayon, nabuhay na ito kasi mayroong testigong lumutang na naging dahilan para magkaroon ng lead, magkaroon ng initial na pagsisikap at ngayon mukhang nakumbinsi na ang ating mga otoridad na merong sapat na kaalaman ng testigo at lumalabas ngayon, hindi lang isa yung lumabas. 3 na 4 na yata yung testigong lumutang na merong idea sa mga impormasyon kung paano nawala ang 100 sabongero. Ang lupit, grabe yung epekto ng isabong. Pera-pera kasi dyan at milyon-milyon po ang labanan dyan eh. Pero ang problema ngayon, buhay na ang nakataya. Justice for all. Sana po mabigyan ng hustisya ang lahat ng pamilya na naging biktima. Pati yung mga akusado na maaaring wala namang kinalaman na pagbintangan lang, bigyan din ng hustisya yan. Lahat naman po, ang katarungan ay para sa lahat. Hindi para ito sa naghahanap lang or biktima. Pati akusado kung hindi totoo, may hustisya din po yan. Okay? At Sir Mike, nako tama po kayo, totoo po na seryosong-seryoso na po ang ating gobyerno na mabigyan po ng hustisya ang mga sabongero. At napanood ko po dito sa balita ng 1PH na meron pong lumantad na 4 na gwardiya. Meron po silang alam patungkol dito kay alias Totoy at panoorin po ninyo muna ito bago po tayo magpatuloy. Lumantad ang 4 sa mga wanted na gwardiya ng Manila Arena na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa gitna yan ng inilabas na 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanilang lokasyon. Magbabalita si Gary De Leon. Hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Ito ang iginiit ng 4 sa 6 na security guard na nanadawit sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena. Lumantad sa social media sina Mark Zavala, Roberto Matellano, John Reconsolacion at Virilio Bayog. Yan daw para makiusap sa kanilang head security na si alias Totoy na huwag silang idamay sa gulong pinasok nito. Natatakot na raw sila sa mga natatanggap na banta mula nang lumantad ito at sabihing nasa Taal Lake ang mga nawawalang sabongero. Dahil po sa seguridad namin at sa mga pamilya po namin. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami dahil at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Bago nito, nagtago ang 4 sa isang village sa Parañaque matapos kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention noong 2022. Nakapagpiyansa sila ng 3 milyong piso bawat isa at pansamantalang nakalaya. Pero noong Enero, binawi ng Court of Appeals ang kanilang piyansa at inutusan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na mag-issue ng re-arrest warrant sa mga gwardya. Giit ng 4, mga in-house security guard lamang sila ng Manila Arena na nadamay. Hindi rin daw nila boss si alias Totoy pero napipilitan daw silang sundin ito. Isa po siyang malupit po, mas mainitin yung ulo. Saka nananadyak po siya, malupit po sa mga trabaho po. Kung tutusin, big time na raw si alias Totoy mula nang pumutok ang missing sabongero. Katunayan daw, tumakbo pa itong mayor sa isang bayan sa Surigao del Sur. May sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka
may 2 resort, maraming bahay at saka apartment po. Nananawagan sila ngayon na tulungan sila ng pamahalaan dahil naiipit daw sila sa sitwasyon. Magsusumiti na affidavit ang 4 na gwardya at dudulog sa DOJ para ilahad kung sino si alias Totoy at ang tunay na mastermind. So dyan po sa balita na yan, napansin natin na ito daw pong 4 na ito ay nakapagpiyansa na. At alam niyo po kung magkano, 3 milyon. Yung pagkakadinig ko, 3 milyon bawat isa. So, 4 po sila, 12 million. Tapos, saan po sila nagtago? Sa isang village sa Parañaque. So, ibig sabihin po nito, matindi ang pinanser nitong mga gwardiya na ito. Dahil, biruin mo, kung sasabihin na galing sa sariling pera nitong mga gwardyang ito, yung kanilang pinangpiyansa, parang hindi ako maniniwala. Hindi naman po sa minamaliit natin sila, pero 3 milyon sa bawat tao na ito. Gwardiya, magkakaroon ng 3 milyon. Diba? Parang mapapaisip ka talaga eh. Ibig sabihin lang po niyan, meron pong tao sa likuran nitong mga gwardyang ito. Kita nyo naman, maayos ang kanilang mga pananamit. Hindi po sila mukhang mga gwardiya. At tingin ko, maayos po ang kanilang kalagayan. Diba? Kaya po, sabi ko, teka, nako, eto na. Gumugulo na lalo ang istorya. Nung binanggit nila na si alias Totoy ay hindi naman daw nila boss, hindi naman nila amo, pero napipilitan daw silang sumunod dito. Diba parang, teka, in-house security kayo, pero sumusunod kayo dito sa hindi nyo naman naamo? Diba? Tapos, sinabi si alias Totoy daw, maraming sasakyan, may bulletproof, may 2 resort, maraming apartment. Ibig sabihin, big time. Si alias Totoy, maraming pera. Diba? So, totoo pala. Yung sinabi dito ni alias Totoy na meron pong nagbabayad ng 500,000 pesos kada isa. Ilan po yung kanilang tinrabaho? Kung 100 po talaga yung kanilang tinrabaho inilagay doon sa Taal Lake, napakalaking halaga po nun. Diba? So sabi ko, nako, eto na yung mga magugulo na yung istorya ni Totoy. Kasi meron pong kumukontra na sa kanya. Kaya lang, diba? Kailangan nating maging mapagmasid. Kailangan nating mag-obserba. Paano nakapagpiyansa itong 3 to, itong 4 na ito na gwardiya sa halagang 3 milyong piso. Tapos nagtago pa sa isang village sa Parañaque. Buti sana kung sabihin, nagtago sila sa isang squatter area sa Parañaque. Yun, pwede pa. Ngayon, eto na po. Eto na po ang aking naiisip. Parang bumalik po sa parang tubig kanal. Naging parang sabaw ng adobong pusit. Habang pinapakuluan mo yung pusit, ganong kaitim. Ganon po kalabo ang issue na naman nitong sa mga sabungero. Dahil po, may kumokontrang 4 dito kay alias Totoy. Ako, nasabi ko na, hindi tayo pwedeng magsabi na si alias Totoy ay nagsasabi talaga ng katotohanan hanggat hindi ito lumalabas. Hanggat hindi nito napapatunayan na meron pong mga nandoon sa Taal Lake. Diba? So, parang alam niyo yung nung nakaraan, sinabi ko, parang 99%, 1% lang ba yung sinabi ko? O hindi 50-50 yung issue ng mga sabungero sa paglabas ni alias Totoy. Ngayon, lumabo. Lalong lumabo. Kung noon, mayroong 1% na tsansa na mabigyan na ng hustisya ang mga kababayan natin. Ngayon po, talagang parang back to zero. Dahil tingin nyo ba lalabas pa yung si alias Totoy? Ito lang Kasi ako parang naghihinala na ako na hindi ito lalabas. Kasi hanggang ngayon, hindi po siya lumalabas. Ang sabi niya, lalabas siya bago mag-July 1.
ano na po ngayon? Diba? Hindi pa rin siya lumalabas. At may lumabas na 4. Kinokontra ang kanyang mga sinasabi. Yan na po talaga yung sinasabi ng ating DOJ Secretary, ng mga USEC ng DOJ, ng NAPOLCOM, ng IAS ba yun? Eto na nga po yun. Talagang makapangyarihan ang siyang mastermind dito sa nangyari na ito. Alam niyo po kung bakit. Kayang-kaya niyang guluhin ang hustisya. Kayang-kaya niyang pigilin na lumabas ang katotohanan. Diba? Katulad niyan, may 4 na gwardiya. Sabi, magbibigay din daw sila ng affidavit nila. Sasabihin daw nila kung sino si alias Totoy. Kumandidato pa daw itong mayor ng isang bayan sa Surigao. Ibig sabihin, di ba, ala na. Kumbaga parang wala ng kredibilidad si alias Totoy. Parang hindi na to nagsasabi ng totoo dahil nga po merong 4 na lumabas na kinokontra naman ang sinabi ni alias Totoy na merong doong mga nilagay sa Taal Lake. Kaya sabi ko nga, nako, eto talaga yung problema ng ating DOJ, eto problema ng PNP, ng NBI, kung sino man ang mga nag-iimbestiga po dito, eto na yung kanilang sinasabi nga ni Sec Boying na malaking hamon sa kanila. Dahil nga po, kita nyo naman, wala talaga tayong tulak kabigin dito. Kay alias Totoy, sinasabi niya, nandoon sa Taal Lake. Dito sa 4 na ito, sabi, wala. Hindi daw totoo yun. Kilala daw nila si alias Totoy. So, sino nagsasabi ng totoo? Diba? So, tayo, sumusubaybay lang tayo dito. Diba? Hindi tayo gaano maapektuhan kasi sinusubaybayan lang naman natin kung ano ang development dito sa kaso na ito. Pero sa mga kababayan natin na kamag-anak ng mga sabungero, diba? Isang malaking dagok to sa kanilang hinahanap na hustisya. Kasi nga po, ang tendency nito, dahil may kumokontra kay alias Totoy, ang tanong, lalabas pa kaya? Diba? Kung gano'n, biruin nyo, itong 4 na ito, nakapagpiyansa ng tigta 3 milyon bawat isa. Manila Arena, in-house security sila. Sino ba may-ari ng Manila Arena? Diba? Nakapagpiyansa yung 3 yon ng tigta 3 milyon. Imagine niyo po kung gaano kalaking pera yon. Diba? Kaya bang gumastos ng isang gwardya? Di ba parang common sense na lang Ano yung mga milyonaryo yung mga gwardya na yun? Ba't nagtrabaho pang gwardya? Meron pala silang ganun kalaking pera na pang piyansa? Ba't pa sila naggwardya? Di ba kung ako yun, magne-negosyo na lang ako. Ito na nga po yung sinasabi ni DOJ Secretary. Mga problemang kakaharapin sa pag-iimbestiga dito sa paghahanap ng hustisya para sa mga sabungero. Ito na yun. Lumabas na kagad. Bakit? Dahil nga po, kayang-kayang laruin nung mastermind ang hustisya. Sirain ang kredibilidad ni alias Totoy. Or, di ba, maaaring etong si alias Totoy ay pinapalabas lang din na siya ang nagsasabi ng totoo, pero yun pala, siya pala ay isang Paul guy. At etong 4 na ito ang nagsasabi ng totoo. So which is which, di ba? Sino nagsasabi ng katotohanan? Yan po ang isang malaking hamon dito sa ating DOJ Secretary. Di ba? Kasi hanggat hindi ito dumarating sa korte, hanggat hindi po ito naliliti sa korte, hanggat hindi po nakukuha o sumusuko etong si alias Totoy, at itong 4 na ito ay hanggang press release lang din at hindi pumupunta ng DOJ, kawawa po yung mga naulila ng mga sabongero. Ako nadismaya ako nung paglabas nitong 4 na ito. Kasi sabi ko, kayang-kaya talagang laruin ang hustisya nung mastermind. Kasi nga po, kayang-kaya niyan linlangin ang mga tao. Kasi katulad niyan, 'di ba? Merong may video, 4 na tao nagsasalita ng kanilang mga nalalaman laban kay alias Totoy, 'di ba? Nagkokontrahan na sila. So kayang-kaya po talaga na maging yung
yung alam niyo na, yung hindi po talaga basta-basta ang pag-iimbestiga. Dahil ang mga involved po, bukod sa magaling, maraming pera, 'di ba? Magaling po mag-isip ng kanilang kumbaga estratehiya, 'di ba? O after some time, 'di ba? Apat na gwardiya lumabas na nakapagpiyansa ng 3 milyon, tapos village pa sa Parañaque nagtago. Kaninong bahay 'yung pinagtaguan nila? 'Di ba? Kaya ako sana nga po talaga lumabas pa rin ang katotohanan, malaman pa rin natin kung ano ang totoo, mabigyan pa rin ng hustisya ang ating mga kababayan, kasi nga po nakita niyo naman siguro yung pagtangis nitong ating mga nakita natin ng mga naulila, 'di ba? Grabe ang kanilang mga iyak. Nakita natin kung paano po sila talagang yung emosyon nila naka-invest na sila dito kaya alias Totoy, tapos ganito po ang mangyayari. Parang tanong ko nga rin, tutuloy pa ba yung pag-uukay sa talik? Tutuloy pa kaya yun? Kasi nabalitaan ko nang hiram na si DOJ Secretary sa gobyerno ng Japan para po makahiram ng RB o remote operated vehicle, ROV ba yan, na para po masisid yung ilalim ng Taalik para po tignan kung meron po ba talaga doon na mga inilagay. Titignan kung meron talaga doon ng mga kalansay. So, tutuloy pa kaya nila yan after netong sa 4 na ito na lumabas, di ba po? Sana nga po, itong 4 na ito, hindi nanlilinlang. At sana si alias Totoy, hindi rin nanlilinlang. So, sino ang paniniwalaan ng ating mga kababayan? At sino ang makakarating sa korte? Kasi kung sino makakarating sa korte, sino ang yung maisusuko niya ang kanyang sarili sa DOJ, di ba? Yun po ang tingin ko mas credible. Pero yung puro press release lang, di ba? Si alias Totoy, press release. Etong 4 na ito, press release. Di ba? Malilito na po ang ating mga kababayan diyan na hanggang ngayon hindi pa rin po nakukuha ang hustisya. Di ba? Nakakalito. Sabi ni alias Totoy, doon daw. Sabi nitong 4, hindi daw. Tapos malaman-laman natin kung kandidato pa palang mayor tong si alias Totoy, di ba? Parang masisira na yung kredibilidad niya na credible witness. Kasi nga, di ba, marami na pala tong pera. Marami nang ari-arian. Merong mga apartment. 2 ang resort. Bakit pa siya lalantad? Di ba? Masarap na pala buhay nito. Pwedeng meron dito nag-offer, di ba? Para labas ka doon. Kunwari ikaw ikaw yung may alam. Iligaw mo yung investigasyon. Pwedeng ganun 'yun Pwedeng ganun ang sabihin dito kay alias Totoy pwede rin naman yung 4. Kontrahin natin si alias Totoy. Lahanap tayo 4 na tao na na kasama dito sa kaso. Bayaran na lang natin. Po, kaya ito yung delikado, ito yung pinapangambahan ni Sec Boying. Nagkatotoo na, napakabilis pong magkatotoo nung sinabi ni Sec Boying na kayang-kaya po nito hanggang Supreme Court. Kayang-kaya ngang guluhin yung investigasyon Di ba? Kaya po, nako, talaga sabi ko na parang na ako, na walan ako ng pag-asa para sa ating mga kababayan na sabungero dahil nga po sa paglabas ng 4 na ito. Kala ko pa naman sususugan nila o kakampihan nila si alias Totoy. Yun pala ko kontrahin nila. Kung meron man pong kung sino man po yung nagsasabi ng totoo, sana nga totoo. At 'di ba? Mapapatunayan naman 'yan kapag kapag sa investigasyon kung nagsasabi sila ng totoo. Maaring makalusot man sila dito sa batas ng lupa, pero sa batas ng langit hindi po sila makakaligtas diyan, 'di ba? Magtagumpay man ang bawat isa sa panggugulo sa investigasyon dito po sa mga sabongero, pero
'Di ba? Magtagumpay man sila dito pero pagpunta doon sa taas, baka sipain sila ulit pababa. Maraming salamat po Sir Mike sa inyong video na aking nireaksyonan, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions po dito sa YouTube. Suportahan po natin ang nagbabalita ng totoo, walang fake news kay Sir Mike Abe. Tignan po natin kung ano pa po mga update dito. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.